Nagkaroon ng pamamaril sa isang residential building sa Parañaque kung saan dalawa ang kumpirmadong patay. Ayon sa panayam ng unang balita kanina sa Parañaque Police, ang gunman ay isang residente roon. Para sa update, may unang balita live si Bam Alegre. Bam? Susan, dalawa ang kumpirmadong nasawi, 4 ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa isang residential building sa Parañaque City kagabi. Sa cellphone video na ito mula sa isang residente, makikita ang isang lalaki nakapulang t-shirt na nakahando sa sahig. Isa siya sa mga biktima ng isang lalaki na biglang namaril sa isang residential building sa barangay Marcelo Green, Parañaque. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Parañaque City Chief of Police, Nicolas Piñon, na 6 ang naging biktima ng shooting incident. 2 ang kumpirmadong namatay. Ang iba, dinala sa ospital at ngayon daw, ligtas na. Personal na nasaksihan ni Max, di niya tunay na pangalan ang pamamaril sa isa niyang kapitbahay. Aniya, nakaharap niya mismo ang gunman at muntik na rin daw siyang barilin. Ang unang narinig ko po is yung gunshot sa labas ng court po. Akala namin kasi mga laro-laro lang po yun. Until I realized po na yung gunman po ay pupunta sa court po towards the gate po. And I saw him holding a gun while running. It's a silver gun big. And yung nakita ko yun, umalis agad ako sa chair. Sa paglalarawan niya sa shooter, naka-face mask siya at naka-baseball cap. And just I remember po, there was a blood from his head po. Just I remember, and tinignan ko yung gunman po na opportunity kung pwede pa ako umalis. Yun, nakita ko na may opportunity. Tapos umalis po agad ako sa main entrance ng court po. Since nakahanap ka ng opportunity to escape, were you still able to see kung ano yung mga sumunod na pangyayari? Even though na nakapag-escape ka na? Before I ran out po sa court, I only heard gunshots po and I didn't look at. Ang ina ni Max, galit at pangamba ang nararamdaman, lalo na't hindi pa nahuhuli ang gunman. Oh, very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. Because we don't know where the gunman is. We don't have any information as to where the gunman. Ganito ang sitwasyon sa harap ng residential building sa Magdamag. Nakahazard ng mga mobil ng pulisya, partikular na ang SWAT o Special Weapons and Tactics Team ng lungsod. Hindi pinapasok ang GMA Integrated News sa loob ng property. Sinisikap pa naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng residential building. Susan, ayon sa Parañaque Police, nagsasagawa sila ng hot pursuit operation dito sa shooter. At ilang beses din natin sinubukang tawagan ang cellphone number ng pamunuan ng property pero hindi pa sila sumasagot sa mga oras na ito. Itong unang balita mula rito sa Parañaque, Bam Alegre para sa GMA Integrated News.